Gabing-gabi nang marinig ni Lito ang mahihinang iyak mula sa likod ng lumang bahay. Sinundan niya ang tinig hanggang sa makalapit siya sa balon. Tinabunan ng mga damo at kalawangin na ang taklob. Tumigil ang iyak, pero narinig niyang parang may humihikbi sa kailaliman nito. Tao po? Bulong niya, nanginginig ang boses. Biglang bumukas ng bahagya ang takip at sumilip ang malamlam na mata ng batang babae. Tulungan mo ako, aniya ng halos hindi marinig. Ngunit sa liwanag ng buwan, napansin ni Lito na walang anino ang bata. Sa halip, anino ng matandang lalaki ang gumapang paakyat mula sa balon, dahan-dahang lumalapit. Napaatras siya, nanginginig sa takot, ngunit may malamig na kamay na biglang sumunggab sa kanyang paa. Kinakaladkad siya pababa, kasabay ng mga bulong ng mga lihim na hindi raw dapat isiniwalat. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, narinig niyang muli ang iyak, ngunit ngayon, boses na niya ang nagmamakaawa mula sa kailaliman. Kinabukasan tahimik ang balon. Ngunit kapag dumilim, may bagong tinig na namamanhik ng tulong. Handang lamunin ng balon ang sinumang magtangkang sumilip sa mga lihim na hindi para sa kanila.